So hello no ngayon no, ito ay tungkol sa panahon ngayon no. I-compare mo or kinumpir ko ang buhay ng tao noong unang panahon at ang buhay ng tao ngayon sa kasalukuyan. Iba kasi ang panahon ngayon. Iba na ang mga tao ngayon. Ang mga tao kasi noon is kumbaga makarinig lang sila ng mga salita ng Diyos, sinusunod nila yon, tinitreasure nila yon, sinasabuhay nila yon. Mga tao noon naglilingkod sa Diyos, nagsisikap sa Diyos. Maraming mga tao noon na gusto talagang sumunod sa Panginoon at ikinakasiya nila ang paglilingkod sa Diyos. Mababasa natin dito sa Old Testament na ang bawat tao noon pumapasok sa mga templo at naglilingkod sa Diyos, nagdarasal at sumasamba sa Diyos. Yan yung desire ng bawat tao noon. Kung i-compare mo ngayon, tignan mo ang tao ngayon. Walang ibang habol ang mga tao ngayon kundi kung paano kumita ng pera, kung paano yumaman, kung paano makasurvive sa araw-araw. Kinalimutan na nila ang kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Kinalimutan nila at binabaliwala nila. Kumbaga parang baliwala na lamang nila ang nangyayari noong unang panahon. Naniniwala sila kay Kristo pero hanggang sa labi lamang yun, pero hindi sila sumusunod. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon Kristo, di ba? If you love me, keep my commandments. Kung minahal natin ang ating Panginoon, susundin natin siya. Kaya nga maraming mga tao din ngayon na nagsasabi noon na sila ay mga Kristiyano pero hindi naman talaga namumuhay as at tunay na Kristiyano. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Kristo, di ba, na bakit kayo tawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, hindi naman kayo sumusunod sa aking mga pinag-uutos sa inyo o sa mga salita mismo ng ating Panginoon. Kaya iba ang panahon ngayon. Kasi ang mga tao ngayon, dinadaig talaga sila ng problema sa panahon ngayon. Sa bagay, matindi talaga ang panahon ngayon kasi nga taghirap. Taghirap ang panahon ngayon. Pero kahit pa siguro no na taghirap, is ito rin yung sanang magiging daan natin upang tayo ay tatawag at babalik sa ating Panginoon at pamahalin ang Panginoon at paglingkuran ang Panginoon. Dahil dumaan tayo sa kahirapan kaysa mismo sa mga mayayaman ka na malayo ang puso mo sa Diyos. Kasi mas malapit ka doon sa kayamanan mo. So ngayon kasi ito talaga ang pinakamahirap na panahon according dito sa nakasulat sa Biblia. Pero dito nakapagtataka kasi sinabi na ito ng ating Panginoon Kristo dito sa sulat ni Mateo at sinabi din ni Apostol Pablo na in the last days ito talaga ang mangyayari, ang kahirapan, ang pinakamahirap. At sinabi din ito ng ating Panginoon doon sa sulat ni Amos na darating ang araw na ang mga tao magugutom talaga. Hindi gutom sa mga pagkain kundi sa salita ng Diyos. Iyan ang mangyayari ngayon at nangyayari na talaga yan ngayon. Mahirap ang panahon ngayon. I-compare mo noon, ang mga tao noon naglilingkod sa Diyos, seryoso sa Diyos. Pero ang mga tao ngayon napaka-different, napakaiba. Yan yung nakikita ko dito every time na binabasa akong Biblia. Ang mga tao noon kilala at tinatanong mo sila, alam nila ang isasagot nila kasi alam nila kung ano ang kasulatan. Alam nila kung ano ang nakasulat sa kasulatan. Pero ngayon ang mga tao ngayon, kahit tanungin mo lang sino ang unang tao na ginawa ng Diyos, walang nakakakilala. Walang nakakakilala kung sino ang unang tao na ginawa ng Diyos. Isipin mo yan, ganun ang pangyayari. Sino? Minsan ang mga salita ng Diyos dito ginawang katatawanan ng mga unbeliever na mga taong kinukontrol mismo ni Satanas. Kasi ang bawat tao kasi na gumagawa ng kasalanan o ginagawang pagtatawanan ang mga kasulatan o mga sinabi dito sa Biblia, mga verses, ito yung mga tao na sinasapian ni Satanas, na kinukontrol ni Satanas, na kahit ano pa ang bato mo sa kanila ng mga salita ng Panginoon, hindi na yan tumatalab sa kanila kasi nga si Satanas nagiging makapangyarihan sa kanilang puso. Yan ang mangyayari kung paano kinukontrol ni Satanas ang bawat tao ngayong panahon. Yan ang nangyayari sa panahon ngayon. Mahirap ang panahon ngayon. Lagi nating tatandaan yan. So wag sana nating ginagdag kasi isipin nyo namatay si Kristo sa cross. Hindi ito para sa anumang kasikatan, kundi ginawa niya ito upang ang tao magkaroon ng daan patungo sa Ama. Upang tayo ay mapalayo sa kaparusahan
na karapat-dapat sa atin na bilang makasalanan upang tayo ay bibigyan ng isang pang chance to live with Christ in the kingdom of heaven, in the kingdom of God, together with Him, to be the son and daughter of God. Pero lagi natin tatandaan yan. Ito ang lagi natin tatandaan. Hindi yung namumuhay tayo na unbeliever. Hindi mo alam kung kailan darating ang Panginoon. Para bang kailan ka magsisisi, kailan ka tatawag sa Panginoon, doon huli na. Doon huli na. Inilayo ka na ng Diyos sa kanyang presensya. Maraming mga taong mangmang or hangal na gumagawa ngayon yan. Ilang porsyento, 90% ang mga taong gumagawa na yan ngayon. Hindi lang mga tao na unbeliever, pati mga Christians na gumagawa rin yan. Kasi hindi lahat ng mga tao na nandoon sa loob ng simbahan Kristiyano. Hindi lahat ng mga Kristiyano na sumasamba sa Diyos na sa loob ng simbahan, praising, umaawit ng mga papuri sa Panginoon ay mga tunay na lingkod ng Diyos. Hindi lahat. Ayon dito sa nakasulat sa Biblia, alam na ng Diyos kung ano ang nasa puso ng bawat tao. Maraming mga tao na nagsasabi na naniniwala sila kay Kristo, pero ang Panginoon hindi nagtiwala sa kanila. Kasi alam ng Diyos kung ano ang nasa puso ng bawat isa sa atin. Alam niya. Hindi ka pwedeng magsinungaling sa Kanya. Minsan maluloko mo sa sarili mo, naglilingkod ako sa Diyos, lingkod na ako ng Panginoon, naglilingkod. Pero hindi mo alam na mas matindi pa pala ang pagsiyasat ng Panginoon sa puso mo. Iyan ang lagi nating tatandaan. Iba ang panahon ngayon, iba ang panahon noon sa ngayon. Yan ang sinabi dito sa Biblia talaga. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone. Amen.